ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig. Ako po si Cory Aquino, ang inyong kandidato para sa presidente. Kung sakaling ako ay mawalan ng pagkakataon na makapunta sa inyong lugar sa panahon ng kampanya, humihingi ako sa inyo ng paumanhin dahil sa kulang na kulang po ang panahon. Hindi ito nangangahulugang hindi ko kayo pinahahalagahan. Mahalaga at mahal kayong lahat sa akin, lalo na ang mga manggagawa, magsasaka, mangingisda at lahat ng tao. Ipinapangako ko sa inyo na pag ako'y naihalal na bilang Pangulo, ang inyong kapakanan ang laging mauuna sa aking damdamin at gawain. Si Ninoy ay nag-alay ng kanyang buhay para sa inyo, aming minamahal na mga kababayan. Ako po ay nakahandang ialay lahat ng aking makakaya at ang kung kailangan, nakahanda rin po akong ialay ang aking buhay. Ako'y muling nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng mga taong kusang loob na nagpatala at nagmalasakit alang-alang sa inyong samahan. Nais kong isipin na habang may ilang milyon pang magtataas ng tanglaw, sila ay boboto para sa aming pangkat. Ako, si Cory Aquino bilang Pangulo at si Doy Laurel bilang pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Mga minamahal kong kababayan, ito po si Cory Aquino, kandidato ng oposisyon sa pagkapangulo sa eleksyon sa Pebrero 7, 1986. Ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil sa maikling panahon ng kampanya. Ako po'y nangangako na kayo, lalo na ang mga magsasaka at mga manggagawa, kayo ang aking unang pupuntahan kung sa awa ng Diyos ako ay maging Pangulo ng Pilipinas. Kayong mga api sa bukid at sa mga pagawaan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ay kandidato ngayon. Kayo sa mga kabukiran at sa mga tabing dagat ang mga tunay na bayaning Pilipino na ipinaglaban ni Ninoy. Ang pagtigil sa pang-aapi ni Marcos sa inyo ay nangunguna sa aking mga gagawin. Sabi po ni Marcos, siya daw ay subok sa krisis. Isang tanong lang po, sino ba ang may gawa ng krisis? Di po ba siya ang arkitekto ng halos lahat ng ating mga problema ngayon? Bumalik tayo sa 1965 bago umupo si Marcos. Di po ba maginhawa ang buhay ng magsasaka noon? Di po ba mas malaki ang kita o ang ganansya ninyo sa pananim? Ngayon po, matapos ang 20 taon ni Marcos, di po ba mas maliit ang inyong pakinabang sa lupain dahil sa taas ng presyo ng fertilizer, ng mga pesticides, mga interes sa bangko at ng bayad sa katulong sa pagsasaka? Noon pong 1965, bago umupo ang may gawa ng krisis, magkano ang mga bilihin, ang mga pagkain? Ito po ang inyong pakinggan. Noong 1965, ang halaga ng 1 kilong bigas ay 88 sentimos lamang. Ngayong 1985, ang 1 kilong bigas ay 7 piso at 30 sentimos. Noong 1965, magkano ang isang lata ng gatas kondensada? 90 sentimos lang po. Ngayon po, 10 pisong mahigit. Eksaktong 10 piso at 20 sentimos. Noong 1965, ang galunggong ay tinatawag na pagkain ng mahirap. Noon pong 1965, ang 1 kilo ng galunggong ay piso at 50 sentimos lang. Ngayon po, ang 1 kilong galunggong ay 26 pesos. Sino ba ang Pangulo mula 1965 hanggang ngayon na pati galunggong ay inagaw na sa hapag ng mga mahirap at mga api? Ilan lang po iyan sa mga pang-aaping ginawa sa ating pamumuhay ng may gawa ng krisis na pamahalaang Marcos. Kaya ngayon, ang piso na nagkakahalagang piso noong 1965 ay wala na pong halaga kundi 8 sentimos na lamang. Ganyan po kalaki ang krisis na ginawa ng aking kalaban sa kanyang 20 taon pagmamalabis at pang-aapi sa inyo, ang taong bayan. Gusto ba nating lalo pang mabaon sa utang, lalo pang maghirap ang ating buhay, at lalo pang maging api ang ating mga anak at mga apo? Siguro naman ang inyong tugon diyan ay, tama na, sobra na, palitan na.
Bumanda po tayo sa isa pang uri ng krisis na gawa ni Marcos. Kung ang halaga ng pamumuhay ay pinataas niya, ang halaga ng ating buhay ay kanya namang pinababa hanggang sa ang buhay ng tao ngayon ay parang wala ng halaga. Mayroon po bang salvaging noong musmus pa ang ating mga anak? Bago noong 1965, mayroon po bang inaaresto at ikinukulong na walang sala? Bago noong 1965, mayroon po ba kayong anak na basta dinampot na lamang at pinahirapan, dinulpi at nilapastangan? Ang patayan po ay tumaas na higit na doble. Ang pananakit sa kapwa ay tumaas ng higit sa 300%. Ang nakawan ay lumaganap ng malapit na sa 200%. Sino ba ang Pangulo habang ang lahat ng patayan, ng pananakit sa kapwa, ng pagnanakaw ay nagaganap? Sino ba ang Pangulo noong si Ninoy Aquino ay patayin habang nakatalikod? Sino kaya ang Pangulo nang patayin sina Cesar Climaco ng Zamboanga, si Maclean Dulag ng Kalinga Apayao, si Bobby de la Paz ng Samar, si Father Tulio Favali ng Cotabato, si Governor Jose Lingad ng Pampanga at marami pang iba? At sino naman ang Pangulo, ang pinuno ng ating mga hukbo, nang barilin at patayin ang 27 magsasaka, manggagawa at kabataan sa Escalante, Negros Occidental? Noong 1965, tayo naman ay natutulog ng mahimbing nang walang takot na baka di na natin makita ang pagsikat ng araw sa umaga. Totoo pa ba yan ngayon? Panatag ba ang loob ninyo ngayon na ang ating mga binata at dalaga ay makakarating ng tahanan mamaya o bukas kaya? Natitiyak ba natin na walang kakatok sa ating pinto upang kayo'y arestuhin at ikulong na walang sala? Tayo ba'y handa pang magpaapi matapos ang eleksyon sa Pebrero 7? O tayo ba'y lalaban na upang ang pang-aapi ng isang lalaki ay matigil na? Sabi nga ng ating mga kababayan sa maraming pook na napuntahan ko na, tama na, sobra na, palitan na. Sabi po ni Marcos, si Cory Aquino daw ay isa lang byuda, isa lang may bahay at walang karanasan. Bakit po ba niya iniinsulto tayong mga babae, mga ina at mga lola? Ganito po ba kababa ang tingin niya sa kababaihan? Ano ba ang masama kung ang tao ay isang babae o isang byuda o isang may bahay? Di po ba niya alam na buhat pa sa panahon ng ating mga ninuno, ang babae ang siyang ilaw ng tahanan, ang tangi iginagalang ng kalalakihan at pinagtitiwalaan sa pagpapatakbo ng tahanan? Ganyan din po ang ating bayan. Walang pagkakaiba sa tahanan, maliban sa bilang ng mga kaanib at sinasakop nito. Sa pamumuhay at kabuhayan, alam po natin na dapat ay hindi gumasta ng higit sa kita. Dapat pagkasyahin ang sweldo. Dapat di ipangutang ang di naman kailangan. Alam din nating mga magulang na ang tamang pamumuhay ay iyong nagkakaloob ng sapat at wastong pagkain, ng sapat na pananamit, ng matibay na bahay, ng mga gamot na kailangan, ng doktor at dentista kapag nangangailangan. Alam din natin na ang ating mga anak ay dapat makapag-aral, di lang isa o dalawa sa kanila, ngunit lahat sila. At alam din natin na lalo na sa panahong ito, ang bawat isa sa atin ay dapat may trabaho. Higit diyan, trabaho makapagbibigay ng sweldong sapat sa ating mga pangangailangan. Sa pagpapalaki naman ng ating mga anak, di po ba patakaran natin na sila'y ituring na pantay-pantay? Lahat na oportunidad upang bumuti ang kanilang buhay ay ating ibinibigay nang wala tayong kinikilingan. Ganyan din po dapat ang pagpapatakbo ng ekonomiya. Walang paborito, walang crony, walang pagmamalabis ng isang tao dahil lang sa siya'y mas marunong o mas malapit sa gobyerno. Kayo po siguro ay sang-ayon kung aking banggitin na ang karanasan ng isang ama at ina ay siya ng pinakamabuting patakarang dapat sundan ng isang gobyerno. Sapagkat diyan sa ating mga tahanan lamang matatagpuan ang tunay na paghihirap, ang tunay na pagtitiis, ang tunay na pagmamahal tungo sa isang pamumuhay na walang naiisahan, walang nililinlang at walang nalalamangan. Iyan po ang katarungang sa inyo kung ako'y maging Pangulo.